Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Leviste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Leviste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado si Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Legarda at Congressman Leviste pero wala pa silang tugon. Pero ngayon pa lang, iginiit na ng Ombudsman na hindi ito pamumulitika. Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Leviste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Leviste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado si Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Legarda at Congressman Leviste pero wala pa silang tugon. Pero ngayon pa lang, iginiit na ng Ombudsman na hindi ito pamumulitika. Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman.
At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Leviste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Leviste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado si Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Legarda at Congressman Leviste pero wala pa silang tugon. Pero ngayon pa lang, iginiit na ng Ombudsman na hindi ito pamumulitika. Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Leviste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Leviste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nagsuffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado si Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar Para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Legarda at Congressman Leviste pero wala pa silang tugon. Pero ngayon pa lang, iginiit na ng Ombudsman na hindi ito pamumulitika.